I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. But anyway, meron tayong upload videos, updates. Yan po si DOJ Secretary Bida. Tungkol po dito kay Saldico. Alam nyo guys, naguluhan ako pero still pa rin yung paniniwala ko. Baka strategiya lang itong admin, no? Na sinasabi wala na si Saldico doon sa kustodiya ng Czech Republic. Baka mamaya magulat na lang tayo, nasa Pilipinas na lang. Kasi mula nung in-announce ni Pangulong Marcos Jr. na sa kustodiya ng Czech Republic sa Prague yan na, diba? Na kumbaga nasa kustodiya ng Czech Republic si Saldico. Ngayon, kasi ang palabas wala daw sa kustodiya ng Czech Republic si Saldico. Kaya nga sabi ko, naguluhan ako. Pero hindi natin alam, baka may ibang term or words na ginamit ang Czech Republic na nasa kamay nila ang si Saldico, no? Baka mayroong ibang words na ginagamit ang ang Czech Republic, hindi yung salitang kustodiya, no? So ano man yan mga kababayan, di hintayin na lang natin ano ang magiging resulta nito. Sabi po dito ng DZME Radio TV, basahin po natin. Naguluhan ako pero i-update ko lang sa inyo. Ayan o. Sabi dito ng DZME 1530, gay. Tiniyak ni Justice Secretary Frederick Beda na hindi mawawala ng saysana ang kanilang biyahe sa Czech Republic sa gitna ito ng pagsisikap na malinawan ang estado ni dating Congressman Saldico at ang posibleng pagpapabalik sa kanya sa Pilipinas. Ayan o. My gosh. Ayan, sinabi ni Beda na nakatakdang makaharap nila ang Czech authority upang mabalidate ang lahat ng impormasyon at mapag-usapan ang mga posibleng opsyon para sa pagpapauwi kay Ko. Ayun. Siyempre mga kababayan, talagang gagawin ng pamahalaan ang kanilang makakaya na talagang para mapabalik dito si Saldico. Gagawin nila yan ng paraan talaga. Although medyo dadaan sila sa butas ng karayom, pero I think ang Pangulong Marcos Jr. gagawa ng paraan yan, 'di ba? Siya nga mismo nagsabi na kumbaga na sa kustodiya ng Czech Republic. Ayan sabi ni DOJ Secretary Beda, hindi uuwing empty-handed mula sa Czech Republic. Ay talagang susuyurin nila yan. Kailangan yan 'di ba? Total naman nandoon sila, gagawin nila ang kanilang best para mapauwi sa Pilipinas si Saldico at mapanagot mga kababayan. Pero I think dito sa bagong news na ito, may panibagong news mga kababayan ngayon lang ayan para so yun mga kababayan, anong kapalagayan nyo? Kaya tiwala tayo sa pamahalaan, siyempre sa kakayahan ng DOJ para mapabalik sa Pilipinas si Saldico. 101% yan. Si PBBM pa, 'di ba? We should trust the president, guys, sa kanyang abilidad. Maraming kaparaanan yan, matalino, kaya trust tayo sa kanya. Ganun pa man mga kababayan, mayroong bagong balita. Kapapasok lang. Sabi po ng Inquirer.net. Eto. Dito difficult. Ayan. News, DOJ chief say Saldico is out of Czech hand. Nako, talaga naman. Ayun April 28, 2026 mga kababayan. Yan ang bagong balita ngayon lang Papasok lang. Yes, kanina pa lang madaling araw ito. Ito guys yung sinabi, Manila, Philippines, Justice Secretary Frederick Beda confirmed that former Congressman Saldico is no longer in the custody of the Czech Republic. I have to share difficult news mga kababayan. The Czech authorities have confirmed to us that the Mr. Saldico is no longer in their custody. Beda said in a press briefing held at the Philippines Embassy in Prague. Ayan guys So, yung pinapalabas nila
noon, nung nakarang araw, na si PBBM ang nagsabi, nasa kustodiya ng Czech Republic. Ngunit, sabi kasi ng, iba, ng mga anti-Marcos, fake news daw yun. Eh, sabi ko naman, sa isip-isip ko, ako, naniniwala ako sa Pangulo na totoo yung kanyang sinasabi, yung kanyang statement, nasa pamamalaga nila, si Saldico. O, di ba? Eh, yan na nga. Totoo naman yun. Hindi naman nagsisinungaling ang Pangulo. Eh, di ba? Ito pa lang, oh. Sabi po dito, Justice Secretary Bida confirmed that former Congressman Saldico is no longer in the custody of the Czech Republic. So, ibig sabihin, yung statement ni Pangulong Marcos Jr., hindi fake news po yun. Taliwas doon sa mga tao na nagsasabi na na prank si Pangulong Marcos Jr. Maling-mali po kayo doon kasi ang Pangulo hindi naman po basta-basta magbigay ng statement yan kung walang katotohanan. O yan, di totoo pala na nasa kustodiya ng Czech Republic. Kaya Ko is no longer in the custody of the Czech Republic. Kaya ko na sinabi ito mga kababayan kasi tinatawag na nila si Pangulo na fake news daw kasi wala sa kustodiya. Ayan, mismo na nga ang DOJ ang nagsasabi. So ito ang bagong balita ni DOJ Secretary all the way from Prague. Di ba? Alay sa Czech Republic. Yan all the way from Czech Republic. Nagkaroon ng press conference ang DOJ Secretary. I have to share difficult news mga kababayan. Sabi niyang ganun. OM goes. So, ibig sabihin, wala na daw si Saldico sa kustodiya ng Czech Republic. Is no longer nga in their kustodiya. Agay. Bakit kaya? Nasaan kaya yun? Si Saldico. Currently, Bida said there is a workable intel suggesting that Ko is still within the Sinjin area, a zone composed of 29 European countries that have officially abolished all passport and other types of border control at their mutual border. Agay! Nako. Kaya abangan po natin mga kababayan. Kung wala na sa kustodiya ng Czech Republic si Ko ngayon, ang tanong, nasaan kaya? Hindi kaya, lang yan? Sasabi-sabi lang para lang sa ganun. Magulat talaga tayo nandito na pala sa Pilipinas kasi para maiwas yung mga pangbabas ng mga anti-Marcos. Sasabihin nila hanggang salita lang mga yan. Pumalpak sila nung sinabi ni Pangulong Marcos Jr. na nasa kustodiya ng Czech Republic. Yun pala hindi totoo. Yun ang nila yan yung mga sinasabi nila against the Marcos administration. Pero dahil sinasabi ni Secretary Bida na ang dating congressman ay is no longer in their custody. So, ibig sabihin, nasa kustodiya talaga si Saldico ng Czech Republic while the president giving his statement in the public. Diba? Hindi po fake news yun. Totoo yun. Kaya kinaklarify ko lang dito. Gawa-gawa kayo ng istorya Pangulo yan, kaya may tiwala ako. Diba? Huwag kayo masyadong naniniwala dyan sa mga salot. Sabi ni Bida said Ko is carrying an expired passport expired September 11, 2022 when he was first accosted by the Czech authorities on April 16. Ayan. Gumagamit siya ng expired na passport. Last September 2022 pala September 11. Grabe. Tindi. So, ibig sabihin, na caught in the act siya ng Czech nung April 16. Sabi pa dito mga kababayan. Ito pa. The DOJ Secretary said Ko was issued 3 different passport. Ayan, 1 and an official passport issued when he was a congressman. 2, a current passport that was already cancelled by the Sandigang Bayan. And 3, the expired 2022 passport. Agay! Nako, pagala-gala ka na lang sa Europe nung. However, Bida admitted that despite the lack of a passport, Ko has managed to cross borders because physical inspection are rare at land borders within the Sinjin zone unlike at airports.
madali lang siya makatakas. What we can confirm is that he is within the Sinjin area. Why can't we confirm where exactly? Because that information was not relayed to us. They are citing Sinjin protocols and data privacy, the secretary explained. Ayan. Despite the lack of specific coordinates from the Czech official, Bida said Ko is traveling by land. Sasakay ng train. Definitely he was traveling by land. We are also aware that we received information regarding the vehicle registry. We also got information on as to the driver. Ayan. And the Philippines authorities, however, declined to give further details because there is an active operation. Ayun pala. The Czech Republic share the closest land borders with Germany, Austria, Poland, and Slovakia. Grabe. Ang dami kasing pera ni Saldico, guys. Billion yan. Yun. Ang dami kasing pera ni Saldico Kaya yan. Travel. Pero magtiwala tayo sa kakayahan ng DOJ, mga kababayan. Malay natin. Kung itong sinabi ni Secretary Bida, front lang yan ng sa para lang ma-avoid yung mga iba dyan na mahilig talaga mag-gaslight, di ba? Baka mamaya kamukat-mukat natin na sa Pilipinas na pala si Saldico. Di ba? Di natin alam ang strategiya ng Marcos administration. So yun, mga kababayan, ang kapalagayan nyo. Ayan I have to share difficult news, mga kababayan. The Czech authorities have confirmed to us that Mr. Saldico is no longer in their custody. So yan sabi po dito Justice Secretary Bida. Hindi natin alam, mga kababayan, baka ano lang parang pain lang, para hindi masyadong mainit ang issue. Hindi natin alam ang strategiya ng pamahalaan. So ito pa, mga kababayan, nakikita nyo po yan po si DOJ Secretary Bida at ang pamumunuan po ng Czech Republic, which is ang Republic Minister of Justice, Jeromin Cizik, ng Czech Republic. Siyempre, nakikipag-coordinate sila tungkol po dito kay Saldico. Mga kababayan, sabi po dito, pagpupulong nina SOJ Bida at ang Minister TAGZ. Nakipagpulong si Justice Secretary Frederick Bida kay Czech Republic Minister of Justice Jeromin Cizik April 27 upang makipag-dialogo sa pagpapabalik kay Saldico sa Pilipinas. Ganun inanunsyo ni Secretary Bida na wala na sa kustudiya ng mga otoridad doon ang dating kongresista. Minister Cizik, Tids, ano bang pag-pronounce yan? Basta yun na yun. Welcome the opportunity to meet with the Philippine side and discuss the current situation and the possibilities of possible further development of cooperation ng saad ng Czech Republic Ministry of Justice sa isang pahayag online. Ayan, mga kababayan, for sure, dahil nga dun sa binasa natin kanina, gumagalaw na po sila. Ibig sabihin, susuyurin siguro nilang buong Czech Republic para lang mahuli si Ko. Kumbaga gumagalaw na po ang autoridad ng Czech para tulungan ng Pilipinas, for sure, di ba? Kasi nga sabi, wala na is no longer sa kustodiyan ng Czech ang si Saldico. Sabihin, bakit kaya na hinayaan nila na umalis si Saldico sa kustodiya niya? Hindi ko alam ang kasagutan, pero sabi nga ni DOJ Secretary Bida, hindi sila uuwi na empty-handed. Kaya abangan po natin yan. For sure, nandiyan lang yan sa tabi-tabi si Saldico. Mahuhuli yan. Anytime from now. Kaya, hold your breath na lang. Abangan po natin. Baka nga, sabi ko, diba, baka mamaya, strategiya lang ating pamahalaan para hindi maingay yung mga salot sa lipunan. So, diba? So, yun, mga best. Ito yung mga highlights, Ayan, si Secretary Bida, tsaka yung Minister. Ayan. See? Yun guys, ang aking pinaka-latest updates
ano po ang kapalagayan nyo. Ayan. Oh, you see? Thank you guys for watching. Follow me and likes. Bye-bye and babus. God bless Philippines. Abangan ang pag-uwi ni Saldico. Matik na yan. Ako naniniwala sa kakayahan ng pamalaan, lalo na yung Pangulo. 'Di ba? Gagawa at gagawa ng paraan para makipag para maka-uwi si Saldico. So, ayun. Soon as possible, nandito na yun sa Pilipinas. So, yun mga kababayan. Thank you guys for watching. See you again my next upload. Follow me and likes. Hit the button bell para lagi kayo updates. Okay? Bye. And babus. God bless Philippines. Bye everyone.